And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At ito na ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Nako mga kababayan, pinagpepiestahan po ngayon sa internet mga kapatid itong kontrobersyal na viral video ni Joel Villanueva mga kababayan, na kung saan kasama po mga kapatid ni Joel Villanueva itong si Engineer Henry Alcantara, na kung saan mga kababayan tinagurian po ito ni Ping Lacson na isa sa pinakakurap na district engineer mga kapatid, dyan po sa Bulacan. Kumakalat ngayon ang video mga kababayan na kasama pa ni Joel Villanueva itong korap na engineer na ito mga kapatid, habang namimigay po ng ayuda dyan po sa mga taga Bulacan. At ito pa mga kapatid, nako, milyones na relo ni Villanueva mga kababayan, napansin po ng mga netizen sa kalagitnaan ng Blue Ribbon Committee hearing mga kapatid dyan po sa Senado. Patay ka dito Joel. At sa iba pa mga balita mga kababayan, dalawang proyekto po mga kapatid, dalawang flood control project mga kapatid na hinawakan po nitong pamilya Diskaya dyan po sa Laguna mga kababayan, inirereklamo po ngayon ng mga netizen. Dahil po mga kapatid, sa substandard na nga yung nasabing proyekto, nakatiwangwang pa mga kababayan at hindi pa natatapos. Lagpas na daw po mga kapatid sa napagkasunduang due date. Nako, ano bang ginagawa talaga nito mga Diskaya na ito mga kapatid? Pakapala na lang talaga ng muka. At yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon na balita mga kababayan. Pero bago po ang lahat mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Binahana naman ang ilang bahagi ng bansa, kaya patuloy na tanong ng sambayanan, saan ba napupunta ang pondo para matugunan ang problema? Sa kamay ni Congressman. Ito nang sinabi ni Senador Panfilo Ping Lacson na Bulacan ang pinaka-notorious sa anomalya sa mga flood control project. At sangkot umano rito ang isang engineer Henry Alcantara. Sino nga ba ito at may kaugnayan ba siya sa mga politiko? Narito ang agenda report ni Dexter Ganipe ng Abante. Matapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tess Daman Joel Villanueva. Pero yun, anak ng pastor to mga kapatid, itong si Joel at itong utol ni Villanueva na di umano yung mayor yata to ng isang lugar dyan sa Bulacan. Kasama mga kababayan ng anak ng pastor, yung isang kilalang kurap mga kapatid na district engineer ng DPWH sa isang okasyon. Yan ba ang turo ni Lord? Senator Joel, yan ba ang turo ng simbahan ninyo? Diyos ko po, tuloy. Lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Nako. Ito ay distribusyon ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations program in the Philippines. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako sa kasabihan na birds with the same feathers flock together. Flocks together. Diba? Baga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba mga babae, yan ang tawag mo sa isang politiko mga kapatid, na may kaibigang kurap na tulad nito ni Henry Alcantara. Masasabi mo ba na matino itong si Villanueva kung ang kaibigan niya mga kababayan isang kurap? Ang nakikipagkaibigan lang sa isang korap mga kapatid, no, na opisyal ng gobyerno
ay kurap lang din. Malinaw na mga kababayan kung anong klase itong sila Villanueva. Nakikipagkaibigan ka, mga kabatid, nakikipagkaibigan ka sa isang kurap, samantalang anak ka ng pastor na nagtuturo, mga kababayan, ng mga salita ng Diyos. Anong tawag sa'yo? Tuloy. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ang ating po district engineer na taga Proud pa siyang ipinakilala, mga kababayan, yung kanilang district engineer na kurap. Gusto po. Bukawi. Sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Si Engineer Alcantara ang isa sa binanggit ni Senador Fanpilo Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules. Ano kayang pakiramdam ni Villanueva dito, mga kabatid? Kung saan proud siya na ipinakilala niya sa kanyang mga kapwa Bulakenyo itong si Alcantara. No? At binibiro-biro pa nga niya. Tapos biglang lumabas sa eksena itong si Lacson, mga kababayan, at inakusahan, no? Or inexpose itong baho ni Alcantara na kung saan, mga kabatid, mukhang pera. Di ba? Ano kaya pakiramdam dito, mga kababayan, ni Villanueva? Biruin mo yan, proud kang ipinakilala mo itong si Alcantara na isang korap na district engineer, tapos may gana ka pang makinig, dito sa mga expose ni Lacson. Ewan ko lang, mga kapatid, kung ano yung muka ni Villanueva habang sinasalaysay ni Lacson yung baho nito ni Alcantara dyan sa Senado. Proud pa siyang pinakilala to nakaibigan daw niya Gwapo pa nga daw Yung pala, kurap. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na hindi alam ni Villanueva na kurap itong si Alcantara? I don't think so. Tuloy. Kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. No wonder kung bakit itong si Villanueva may relo na worth millions. Kung ganito ba naman, mga kabatid, yung kaibigan mo, isang korap na engineer, I don't think so. Na hindi ka kayang bigyan yan kahit worth 5 million lamang na relo. Diba? Wala pa yan doon sa kalingkingan ng kanyang mga nakurakot. Tuloy. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa Grabe, nagpapatalo ng 150 million di umano, mga kabatid. What is 5 million na presyo ng relo? Kung ganito naman ang pinapatalo niya na pera sa casino. No wonder, mga kababayan, kung bakit napakagalante ng relo ni Villanueva. Kung kaibigan mo ba naman nagpapatalo ng 150 million sa casino, talagang kayang-kaya kang regaluhan yan ng worth 5 million or 10 million na relo. Ito lang yung anak ng pastor, mga kapatid, na nakita ko na maluho. Diba? Kadalasan sa mga anak ng pastor na nakikita ko, mga kababayan, humble ayaw nga nilang magsuot ng mga branded na mga damit dahil siyempre ayaw nilang mapulaan sila, mga kababayan, na ginagamit nila yung pera ng simbahan para sa kanilang mga luho. Pero itong si Villanueva, taas noo pa na ipangalandakan itong kanyang relo na worth millions. Millions of taxes from the Filipino people. Inay ko ba? Tuloy. Ng isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang casino dito sa Metro Manila. Kung kaya niya magpatalo ng 150 million sa casino, mga kapatid, ibig sabihin, mga kababayan,
maliit lang sa kanya itong 150 million. Ibig sabihin, no, kumukubra ito mga kapatid ng daan-daang milyon mula sa mga proyekto ng gobyerno. Pinapatalo mo lang yung ganyang kalaking halaga. Oh. Ibig sabihin, mas malaki pa dyan yung kinikita mo, no, mula sa mga kinurap mong pondo galing sa gobyerno. Yan ang sigurado dyan mga kapatid. No? Tulad ni, ayaw ko lang banggitin. Basta yung isang senator dati mga kababayan na na-involve sa PDAF. Di ba? At nagkaroon ng kaso. Hindi ba mga kapatid? Ganon din ang pinapatalo nun sa casino. Milyones din mga kababayan. Malakas ang loob nila magpatalo sa casino ng ganyang kalaking pera kasi alam nila, no, meron silang malaking perang nahuhut-hut galing sa kaban ng bayan. Ito din, ganun din to mga kababayan. Kaya kaya niya magpatalo ng 150 million sa casino dahil meron siyang bilyones nabubulsa galing sa pondo ng bayan. Grabe. Sa programang Parekoy sa Abante, sinang-ayunan ni Senator J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Dapat dito magkaroon ng lifestyle check mga kapatid. No, at dapat busisiin din ng gobyerno yung mga salin, itong mga lintik na mga korap na opisyal ng DPWH. Diba? Biruin mo yan. No? Nasa mababang posisyon lang kayo kumpara dito sa mga senador pero yung pera nyo, bilyones. Yung isa nagpapatalo ng 150 million. Paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking pera? No? Kung ang trabaho mo lamang ay district engineer. Sabihin na natin sumasahod ka ng 200,000 no, or 300,000 kada buwan. Imposible, no, na ang 150 million sa ganyang kaliit mong sahod, ipapatalo mo lang sa sugalan. Maliban na lang kung meron kang pinagkakakitaan na mas malaki pa dyan. Yun po yun mga kababayan. Kaya kaya mo magpatalo ng 150 million dahil kumikita ka, kumukubra ka, no, ng mas malaki pa dyan sa pinapatalo mo, no, sa nasabing casino. Yun po ang totoo dyan mga kapatid. Tuloy. Hindi lang district engineers, pati naman may ilan mga official din, mga ilang official din sa buhatan kaya sa yan eh. Ako minsan, pag ako umiikot, ako nalulula na lang ako sa makagamitan nila eh. Kasi ako hindi naman tayo santo pero ano mo, simple lang ang gusto na. Pag motor kasi ako nagbibisikleta kaya yung mga bagay na gusto natin, simple lang. Marami naman ang nakapansin sa mamahalin umanong brand ng relong suot ni Senador Villanueva noong Blue Ribbon Committee hearing na ₱1,000,000 ang halaga. Ito na mga kapatid. Heroin mo yan, ano? ₱1,000,000 ang halaga ng relo ni Villanueva. Coincidence lang ba na may kaibigan kang corrupt na district engineer? Tapos nagkaroon ka ng ganyang kamahal na relo? Malamang sa malamang to mga kababayan. Sa hula ko lang mga kapatid. Hindi ko sinasabi na ito talaga yung tama ha. Malamang sa malamang. Kaya afford mo yung ganyang kamahal na mga relo dahil kumikickback ka. Di ba mga kapatid? Kahit sabihin ng senator ka, bibili ka ng ganyang mamahaling mga relo. Ano bang hanap buhay mo maliban sa pagiging senator? Pastor lang si papa mo, si Eddie Villanueva. Yung kapatid mo, mayor lang. Tapos naglalabas ka ng ganyang kalaking pera. Ibig sabihin, kaya ka mayroong ganyang sinusuot, siguro, malaki din siguro ang kinikita mo. Malay namin, kumikita ka talaga ng bilyones dyan sa... Ay, nako, tuloy. Pero as early as August 11, mariin na ang pagdistansya ni Senador Joel na may kaugnayan siya sa mga kontraktor sa Bulacan. Exit na. Nasa delikadong, nasa hot seat na yung issue eh. Baka madamay pa mga kapatid. Yan na yung mga common na mga practice ng mga politiko. Pagka pinag-uusapan na
yung issue mga kababayan na kung saan sangkot sila, unti-unti nang lumalaylo yan mga kapatid. Hanggang sa unti-unti na rin lang ilalaglag itong kanilang mga kasamahan. Huwag lang madawit itong kanilang mga pangalan. Ganun naman talaga, no? Common na po yan mga kababayan sa mga corrupt na politiko. Tuloy. The majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Iminungkahi pa niya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hindi ba kinilabutan yan, Villanueva? Oh. Ang lakas ng loob mo. Tapos yung kaibigan mo, isang kilalang corrupt na district engineer. Tapos ngayon, magmumungkahi ka. No, ng ganyan. Death penalty. Hindi ka ba kinilabutan dyan sa mungkahi mo? Nako, napaka-hipokrito mga kababayan. No, biruin mo, ganyan yung minumungkahi ni Villanueva mga kapatid, pero may kaibigan siya, no, nakilalang corrupt. Anong tawag yun dyan mga kababayan? Magmumungkahi ka ng ganyan, pero itong best friend mo, kumikita ng bilyones, ano, galing sa mga proyekto ng gobyerno na kung saan tinipid nila yung mga tawag nyo, materyales para lang may maibulsa silang malaki-laking pera. Tapos ngayon, gusto mong ipatupad yan, ano? Gusto mong isulong yung death penalty. Tsaka anak ka ng pastor, suportado mo yung ganyang bill. Oh, di ba mga kapatid, ang daming butas dito kay Joel Villanueva mga kababayan Tsaka napapansin nyo ba, masyado siyang defensive ngayon mga kababayan Simula po noong natapik natin siya mga kapatid, no, patungkol doon sa palpak na flood control project sa Bulacan, kung saan kilala siyang gentleman from Bulacan, no, nagiging defensive siya nung nakaraang Blue Ribbon nga mga kababayan Talagang nagagalit-galitan siya. Tugma talaga doon sa tugma talaga doon sa tawag dito, hula ko mga kababayan na ang exit ni Villanueva dito sa issue dahil tahimik siya, no, magagalit-galitan niya sa Senado. Yun nga yung ginawa talaga niya mga kapatid noong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. Nagalit-galitan. Ang dami pang drama. Sinuportahan pa mga kababayan ni Mark Villar. Diyos ko po. Tuloy. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures. Totoo ba yan? Kaibigan mo, district engineer, no? Siya yung nagfa-facilitate dyan sa mga contractor na yan, kung di ako nagkakamali. Tapos sasabihin mo, wala kang kilala kahit ni isang contractor? Oh, come on, Senator Joel, huwag naman ganun. Pinagluloko mo na kami dyan no? District engineer yung kaibigan mo, no? Itong si Henry Alcantara, no? Kung saan ito yung may hawak sa mga tinatawag na contractor. Tapos sasabihin mo, wala kang kakilala kahit isa? Maniniwala siguro ako kung ordinaryong tao ka, pero politiko ka Oh. Politiko ka Imposible na hindi mo kilala yung mga contractor na yan, no? At kung sige, sabihin natin hindi mo kilala, ibig sabihin wala kang pakialam sa sarili mong bayan kung hindi mo kilala kung sino yung mga nagko-construction diyan sa kung sino yung nangungontrata sa mga proyekto ng gobyerno diyan mismo sa lugar ninyo na kung saan kinikilala ka na gentleman, no, ng Bulacan. Oh. Wala kang lusot, no? Ibig sabihin, pabaya ka talaga bilang gentleman from Bulacan. Dala-dala mo pa yung Bulacan tapos wala kang kaalam-alam kung sino-sino yung mga contractor na yan na sinasabotahe yung flood control projects ng gobyerno. Isang patunay yan mga kabatid na wala talagang pakialam si Villanueva doon sa kanilang mga constituents. Pero ako, di ako naniniwala na hindi niya kilala yan Sa ganyang impluwensya mo, no, senador ka,
tapos mga kontraktor, ano, naniniwala ako na kakilala mo talaga yan. Sa gusto mo, didikit talaga sa'yo yung mga lintik na yan. Magpapakilala pa sa'yo yan. Mag-o-offer pa sa'yo yan ng mga kickback. Kaya nga lang, syempre, mainit yung issue Ayaw mong madawit ka. Pero hindi natin alam, mga kababayan, kung gaano na rin kalaki yung kinikback nito. Gusto mo, napaka-hipokrito. Tuloy. Kamatayan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that... At ngayon, may possibility pa na may ghost project. Taga-Bulacan siya, mga kababayan, pero talo pa siya ni President Marcos. No? Si President BBM, alam na alam yung mga nangyayari sa lugar niya. Pero siya, mga kababayan, hindi niya alam. Gentleman from Bulacan ka pa niyan, ha? Diyos ko, Joel, ganun ka pabaya bilang isang taga-Bulacan. Sabi mo kanina, hindi mo kilala sila. Ibig sabihin, kung hindi mo kilala yung mga kontraktor na gumagawa ng proyekto ng gobyerno dyan, ibig sabihin yan, wala kang pakialam sa mga kababayan mo dyan sa Bulacan dahil hindi mo kinikilala kung sino ba yung gumagawa ng mga flood control projects dyan para sa inyong lugar. Hindi ka concerned sa safety ng iyong mga kababayan dahil hindi mo kilala According sa hindi mo kilala yung mga kontraktor na yan Ibig sabihin, wala kang pakialam talaga kahit malunod pa yung mga kababayan nyo dyan sa baha. Diba? Kasi kung may pakialam ka, ang unang gagawin mo, nabubulol ako. Dapat kinikilala mo muna kung sino ba yung mga gumagawa sa mga government projects dyan sa inyong lugar. At talagang gagawa ka ng inisyatibo na isupervise sila. Kung quality ba, tama ba yung mga ginagawa nila, di ba? Senador ka hindi ka ordinaryong tao di ba? Dapat isa yan sa mga responsibilidad mo bilang gentleman from Bulacan. Pero baka ang problema kakonsyaba mo sila kaya siguro pikit mata ka na lang kahit sablay yung mga ginagawa nila dyan pagdating sa mga flood control projects ng ating gobyerno. Malamang mga kababayan, ganun nga talaga siguro. Kaya sabi niya, wala siyang alam. Kasi ayaw niya magsalita, mga kabatid, patungkol dyan sa mga kontraktor na yan. Kasi nga, takot siyang madawit Gusto po, tuloy. Siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. Sinabi ni Senator Panfilo. Lakas ng loob Sana daw kung ibabalik ang death penalty, mga kabatid, yung mga kontraktor daw dapat unahin. Huwag ka masyadong madaldal, Villanueva. Baka mamaya yan, maibalik yan at baka ikaw yung maging... ikaw yung unang iuupo sa sila electrica. Di ba? Huwag ka masyadong madaldal. Baka mamaya yan, lumabas yung baho. Yung baho mo na meron ka palang tawag nito, kinukolektang kickback dyan. Baka ikaw yung tamaan dyan sa mga sinasabi mong death penalty na yan. Gusto po. Tuloy. Ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson, maaring may part 2 pa ang kanyang expose sa mga maanumalyang flood control project. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na ito. And grabe maniniwala ba kayo mga kapatid dito sa mga ganitong klaseng kwento ni Villanueva? Hindi daw kilala yung kontraktor, mga kababayan. Napaka-imposible po niyan, mga kapatid. Anyway guys, mapunta po tayo dito ngayon sa isa pang video, mga kapatid, na kung saan ito po ay patungkol, mga kababayan, sa mga proyekto naman ni Diskaya, mga kapatid, sa Laguna
na kung saan mga kababayan, inirereklamo po ngayon ng mga residente doon dahil palpak po mga kapatid, no? Palpak na naman yung nasabing proyekto ni Diskaya mga kapatid. Ito po yung flood control project mga kapatid na tinipid at substandard na pagkagawa mga kababayan ng tawag dito ng kumpanya ni Sara Diskaya. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Eto guys, panoorin muna natin. Unti-unti nang lumilitaw ang mga umano'y palpak na flood control projects na corner ng pamilya Diskaya. Pero sa Grabe, gitna ng kinakaharap na issue, no-show ito sa itinakdang press conference kaninang umaga. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Ang kapal ng mukha mga kapatid. May press con pala. Tapos no show din mga kababayan. Pinatawag ng Pangulo, hindi rin sumipot. No show din. Literal talaga mga kababayan na nagtatago itong si Diskaya. Dapat din dito mga kapatid magpakalat din ang presidente o ang Malacanang ng hold departure order para dito kay Diskaya. Kasi mamaya niya mga kababayan, bigla na lang tumakas to. Diba? Dapat may ganun ding gawin ang presidente mga kapatid para dito sa mga taong ito. Dahil nabisto na mga kababayan na binababoy nila at sinasabutahin nila yung mga proyektong ibinigay ng gobyerno sa kanila. So dapat dito may mga hold departure order na to mga kapatid at baka makatakas pa pagka hindi po inagapan ng ating gobyerno. 'Di ba? Kung ako dito kay President Marcos, yun talaga ang gawin niya. No? Magpakalat agad siya ng hold departure order sa iba't ibang airport dito sa Pilipinas. Tuloy. Hana, ilan ba ang mga proyekto dyan ng sinasabing gawa ng kumpanya ng pamilya Diskaya? Corina, dito pa lang sa may San Isidro River sa San Pedro, Laguna, 2 projects ang hawak ng St. Gerard Construction ayon sa LGU. Yung isa dyan, tila tinipid daw sa materyales at itong pangalawa naman, hindi nakatulong sa pagpigil ng baha dito sa lugar. Grabe Ang dapat sana'y simpleng repair lang ng dike sa Santo Niño, San Pedro, Laguna na uwing perwisyo para sa mga residente. Around 2022, may inagos umano na backhoe. Tumama sa dike at may nadamay na bahay. Ang nakatakdang dapat umaksyon ang kontratistang St. Gerard Construction, isa sa mga kumpanya ng Diskaya family ng Pasig City. Dapat ayun lang i-repair nila. Ang nangyari, dahil sa tagal din siguro nila gumawa, nakatambay yung nila dyan, barge, then barge na may nakakargang backhoe, dumating si bagyo, nakaharang yung mga equipment nila dyan. Dahil nakatenga raw ang barge at backhoe ng kumpanya, hindi naging free-flowing ang tubig. Taong 2023. Baga mga kapatid, hinarangan ng backhoe ng nitong kumpanya ni Diskaya yung tubig. Kaya imbis na dadalo yung tubig mga kababayan, hindi na po. Kasi may harang 'Di ba? Perwisyo mga kapatid. Kung tutusin, perwisyo talaga. Sa liit ng ilog na yan, talagang aapaw yan pagka may nakaharang dyan o may nakabara dyan sa daluyan ng tubig ng ilog. Tuloy. Nang sabayan na masamang panahon, gumuho raw ang porsyon ng pader sa likod ng water station. Nako, halatang substandard to mga kababayan. Mukha pa lang mga kapatid, sobrang tawag nito, liit ng mga ginamit na bakal, tapos parang manipis pa yung pagkasemento mga kababayan. Flood control project yan mga kapatid, pero kitang-kita natin dito, tinipid po yung tawag nito, yung flood control mga kababayan. Bakal pa lang, makikita mo na agad, na substandard mga kapatid, sa liit ng mga bakal na yan, alam na natin kung anong kakalabasan yan. Tuloy. Saan nagtatrabaho si Michael. Sa kasamaan nun, kinakayod na pala yung ilalim ng lupa. Hanggang sa bumagsak na po yung pader namin dyan, yung dike rin namin.
Itinuro pa ng mga residente ang likod ng water station na sila na lang daw ang nag-ayos. Naghanda na rin daw sila ng sandbags sakaling may panibagong pagguho. Dapat daw, last year pa natapos ang construction ng kumpanya rito. Pero ang progreso ng proyekto, hindi pa ramdam ng mga residente. Grabe mga kapatid. Wala ding tawag nito, wala ding mga taga DPWH ang nagfa-follow up mga kababayan. Kasi dapat ito yung trabaho ng mga district engineer no, i-supervise tong mga project na ito mga kapatid dahil sa gobyerno po 'yan. Pero mga kababayan, walang ganong nangyari mga kapatid. Yung mga residente na lang gumawa ng sarili nilang inisyatibo no, para hindi sila basta-basta mabaha mga kababayan. Kawawa mga kapatid, yung mga residente. Trabaho dapat yan mga kababayan ng kontraktor. Pero mga kapatid, wala po. No, sobrang delay di umano yung project. Pero si Diskaya nakapagpundar na ng mahigit 100 mga kababayan or 100 na mga luxury cars. Biruin mo yan, yung mga proyekto na hinawakan nila mga kapatid, substandard. No, yung iba hindi pa talaga gumagalaw. No, wala pang nakikitang progress itong mga residente. Pero meron nang naipundar si Diskaya na mga imported na mga luxury cars. Ibang klase din talaga ang kapal ng muka mga kapatid. Itong ni Sara Diskaya, Lantaran din mga kababayan, kung mangurap ng pondo ng gobyerno. Walang takot mga kapatid. Tuloy. Ayan na yung progress. Pero dito sa amin, wala pang progress. Kaya kami hanggang ngayon, nangangamba pa rin pagka sana walang dumating na malakas na bagyo. Katunayan, halos umabot sa leeg ang baha ng tinamaan ng bagyo ang Santo Niño nitong mga nakaraang buwan. Yun, dumating ang St. Jer. Wala din naman silang nagagawa din Oo, nagbaon. Ito, hindi na lang pwedeng sabihin paninira lang to mga kababayan. Mga residente na mismo ang nagre-reklamo dyan mga kapatid. No? Hindi po pwedeng sabihin ni Diskaya na sinisiraan nyo lang kami, nakikisakay lang kayo sa issue. Residente yan ang nagsasalita mga kababayan. Nasa likod lang mismo ng bahay nila yung proyekto mga kapatid. At walang nangyayari talaga, literal mga kababayan. Ang tanong, saan na dinala ni Diskaya yung pondo na para dyan sa proyektong yan? Bakit hanggang ngayon hindi pa tapos yung nasabing projects? Pero meron ka nang na-invest na mga mamahaling sasakyan. Diba? Bakit yung trabaho na kinuha nyo sa gobyerno, hindi nyo pa magawa-gawa, hindi nyo pa matapos-tapos. Samantalang, nagagawa mo nang bumili, mag-import ng mga luxury cars galing sa ibang bansa. Anong klase yan, Sara Diskaya? Ganon na ba talaga? Ganon na ba talaga kayo kapal ang muka? Para unahin nyo pa yung mga luho nyo kumpara sa tapusin nyo yung mga trabaho na inangkat nyo mula sa gobyerno. Mahiya naman kayo. Konting hiya naman. Kahit papano, dapat magtira ng kaunting hiya para naman hindi kayo walang hiyain ng taong bayan. Diyos ko po. Lang sila ng bahay yan na inaasahan namin na mauumpisaan na yung riprap. Wala din. Until now. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 31.6 billion worth of flood control projects ang nasecure ng 9 na kumpanya na umano'y pagmamayari ng Diskaya family. Round off natin, 32 billion na yan mga kapatid. Kasi yung mga ganitong digit, nira-round off talaga yan. Yan talaga ang computation yan. Biruin yan, 31 billion. Anong ginawa mo sa 31 billion? Bakit mas nauna pa yung pagpundar mo ng mga luxury cars kumpara sa tapusin mo yung mga proyekto na inangkat nyo sa gobyerno? Diba? Bakit ganon? Ibig sabihin, wala talaga kayong interes na tapusin yung mga proyekto. Ang sa inyo lang, hawak nyo na ang pera para sa mga proyektong yan. Naibulsa nyo na kumbaga. Ang kakapal ng mga muka, mga kapatid. Proud pang inamin to mga babayan ni Diskaya mga kapatid na umangat daw lalo yung kanilang buhay noong nakakuha sila ng proyekto sa DPWH. Yun daw ang nagpayaman sa kanila.
Kaya naman pala, no, sobra-sobra yung naging yaman nila dahil 32 billion pala mga kapatid yung nakorap nilang pondo galing sa gobyerno. Talagang yayaman ka diyan, ano? 32 billion, 'di ba? Isipin niyo na lang yung mga kapatid kung gaano kalaking pera 'yan. Kung tutuusin mga kababayan, wala pa yatang 1 billion yung nagastos nila dito sa mga luxury cars nila eh. No, magkano lang ba yung mga luxury cars ngayon? Oh, yung mga pinakita niyang sasakyan doon kay Julius Babaw, parang pinakamahal yata doon is 20 million eh. Oh, wala pang 1 billion mga kapatid yung nagastos nila doon sa mga sasakyan na yon. Pero mga kababayan, yung mga proyekto ng gobyerno, nakatunganga. Biruin mo yan. Nakabili ka na ng mga luho mo. Samantalang yung trabaho na ibinigay ng gobyerno sa inyo, na inangkat nyo, hindi mo magawa-gawang tapusin. Kapal ng muka. Halos 6% ito ng lahat ng flood control contracts sa buong bansa. Kabilang sa mga ito ang Alpha and Omega na nakasungkit ng 7.5 billion worth of projects, St. Timothy na may 7.3 billion at St. Gerard na may 2.3 billion. Yan mga kapatid, no? Lahat ng proyektong inangkat ng Diskaya mga kababayan dito sa gobyerno, nire-report lahat. Ito mga kapatid, itong listahan na ito po yung sa sa i-report mo sa Pangulo na website. Lahat ng mga proyekto nila mga kababayan, nandyan po sa website kayo ni President BBM. Nire-reklamo mga kapatid dahil palpak lahat ng kinuha nilang proyekto. Kung hindi substandard, hindi pa tapos. Diba? Ganito binaboy ng pamilyang ito mga kababayan yung mga proyekto ng gobyerno ni PBBM. And ito mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, under lang po ito sa administrasyon ni President Marcos. Nagsimula pa pala ito mag-angkat ng mga kontrata mga kababayan during pa sa time ni President Noynoy Aquino. Pero inyo kung gaano nakadami yung mga nakulimbat itong pera sa gobyerno mga kapatid. Grabe. Sobrang corrupt talaga ng mga pamilyang ito. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, lahat ng ito kontrolado ng Diskaya family. Sinubukan kalabanin ni Sara Diskaya si Soto sa pagkaalkalde nitong midterm polls, pero kalaunay natalo rin. Tatalo ka talaga. Karma na yung tumama dito kay Diskaya mga kapatid pero maliit na bagay lang yung pinatalo niya mga kababayan. Maliit na bagay lang yun mga kapatid. Walang sinabi yan sa tawag nito, nakorap nila sa gobyerno. 32 billion. Inay ko po. Nitong nakaraang linggo, mismong si President Bongbong Marcos ang nainis matapos makita ang isang 96.4 million peso flood control project sa Bulacan na palpak daw ang pagkakagawa. Wala na, pinambili na ng sasakyan yung budget dyan. Diba? Kaya kung ako kay President BBM, mag-issue na agad kayo ng whole departure order para dito sa pamilyang ito. Panigurado ang last choice dito mga kababayan, pupunta ng ibang bansa to. Dapat may mga nakahaing plano na mga kababayan ng administrasyon ni PBBM laban sa pamilyang ito mga kapatid. 32 billion mga kababayan yung kinurap nilang budget galing sa gobyerno. Lahat ng mga proyektong hinawakan nila mga kapatid, nasa listahan po ng website ng presidente. Dahil lahat yun mga kababayan, palpak at substandard. Grabe. Ang kontratista rito, St. Timothy Construction, na konektado rin sa Pamilya Diskaya. Konektado sa Pamilya Diskaya. Pagmamayari talaga yan ng Pamilya Diskaya. Pagmamayari talaga nila yan. Hindi, syempre, siguro mga kapatid, pinangalan sa iba, sa ibang tawag nito, sa ibang kapamilya nila. Kaya, hindi nila madiretso na pagmamayari yan ng Diskaya. Pero, ang titignan nyo dyan mga kababayan, kanino ba yung revolving fund na ginagamit ng nasabing kumpanya?
Kasi pwede naman dayain yan eh. No? Iba yung nakapangalan pero iisa ang pinanggagalingan ng revolving fund. O, kanino galing? Kay Diskaya. Makakakuha ka ba ng ganyang kalaking proyekto ng gobyerno kung wala kang sapat na revolving fund para sa kumpanya mo? Mas paniniwalaan ko talaga yung sinasabi ni Mayor Vico. Dahil taga-Pasig yun eh. Taga-Pasig din yun si Diskaya, mga kapatid. Tsaka isa pa, ito na, nagsilabasa na yung baho nila, mga kababayan. Halos lahat ng proyekto na hinawakan nila, yung mga proyektong inangkat nila sa gobyerno, pumalpak lahat. Di na nahiyang kapal. Sa 545 billion pesos na flood control projects, 100 billion lamang napunta sa ilang malalaking firms, habang mahigit 6,000 projects, wala ring detalye kung ano talaga ang naipatayo. Historically, nasuspend na ang St. Gerard ng 2015 at na-blacklist noong 2020 ng DPWH dahil sa anomalyang tax clearance at isang delayed project sa Cavite. Habang nagiging sentro ng usapan ng mga proyektong hindi matino ang kalidad, ipinakita naman ng pamilya Diskaya ang kanilang yaman. Sa panayam ng Bukan Buisit. No? Palpak na nga lahat ang proyekto nyo, nagawa nyo pang magyabang. Kinana mo to. News Channel, kina Sara at Curly Diskaya noong 2024, ipinagmalaki nila ang nasa 40 sa higit 100 luxury cars nila sa garahe. Kabilang ang mga brand na sila lang daw ang meron sa Pilipinas. Sinimulan nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan daw sila ng pagkakataon sa isang big project noong 2014. Doon na raw nagtuloy-tuloy ang kanilang success. Success sa pangungurakot. Okay na mo to. Buisit. Wala doon sa hindi nyo alam sa pambayad ng tuition, walang paggatas ng mga bata. Ngayon pong 2024, magkano po yung asset na pinag-uusapan natin ng pamilya Diskaya? Hindi namin kinocompute pero yung mga ganun po. Parang kapalan ng title ng ano nyo, ng station nyo. Proud na proud pa ang mga animal, ano? Ito mga kapatid, wala naman ng kinikilalang Diyos tong mga lintik na to eh. Yung mga ganyan kaganid na mga tao, wala na. Pera na ang dinudiyos niyan, mga kababayan. Kung may takot pa sa Diyos yan, hindi gagawa ng ganyang kalaking krimen tong mga lintik na to. Pero mo, 32 billion mga kapatid. Maraming mga Pilipino ang napirwisyo sa kanilang mga ginawang flood control project. Ganda-ganda ng ngiti ng mga hayop. Oh. Opo. Ng bilyonaryo niya, tunnel niya. Parang gano'n lang din. Hanggang ngayon, wala pa ring official statement na natatanggap ang Bilyonaryo News Channel mula sa Diskaya Camp. Wala na yan, mga kababayan. Wala nang aasahan yan. Anyway guys, hindi ko natatapusin tong video na to dahil yung kalahati pala nito na i-content na po natin nung nakaraan. Ay nako, grabe mga kapatid. Nakakalungkot lang, no? Na sobrang makasarili itong pamilyang ito. Buti na lang, hindi nanalo to mga kababayan bilang mayor sa Pasig. Kasi kung ito yung nanalo sa Pasig mga kapatid, nako! Kawawa yung ligasiya ni Mayor Vico mga kapatid. Ano, sisirain lang nitong pukin ng inang pamilyan to. Hindi pa tinamaan ng kidlat yung buong pamilya nito para maubos agad. Ano. Sana, no? Hindi naman sa pag-aano mga kapatid. Pero, syempre, iisipin pa ba natin yung mga sarili nila? No? Ngayong sobrang ganid nila at hindi nila iniisip yung mga kababayan nila na nagsasaper. Sana man lang mga kababayan, ano, tamaan ng kidlat yung sasakyan nila. Yung tipong mga high voltage talaga na literal na kidlat. Nang matapos agad yung kanilang buhay. Sana lang, no, may mangyaring ganyan habang bumabiyahe sila, biglang kikidlat ng napakalakas at sumabog yung sasakyan nila. O di kaya makuryente silang lahat sa loob. Grabe. Ito yung pinakaganid sa lahat ng nakilala kong ganid mga kapatid.
Literal, no? To the max talaga yung kanilang pagiging ganid. Biruin mo, nakapagpundar ka na ng mga luxury cars, samantalang yung mga proyekto ng gobyerno na inangkat ng kumpanya nyo, hindi pa matapos-tapos at substandard. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan na i-like at para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood at mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid ng mga personal ninyong opinion. Hanggang dito na lang. Adios.